Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang 6 Days, na ipinalabas taong 2017. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagsimula ang pelikula, nang ang pag-atake ng mga terorista sa iba't ibang lugar ay ipinakita sa telebisyon. Noong April 30, 1980, isang grupo ng 6 na lalaking Arab, ang mabilis ngunit maingat na pumasok sa Iranian Embassy, sa 16 Princes Gate sa London. Inilabas nila ang kanilang mga baril, at habang tumatakbo sila patungo sa pinto, nagtakbuhan din ang mga taong nadaanan nila, na para bang alam na ang mangyayari. Marahas nilang binuksan ang pinto, itinutok ang baril sa gwardya, at nagpaputok sa kung saan-saan habang inuutusan ang mga tao sa loob ng silid. Ang kanilang mga aksyon ay nagdulot ng kaba at takot sa mga tao. Pagkatapos ay ipinag-utos ng grupo na magsama sila sa isang sulok, upang madali nilang makita ang lahat. Isinara nila ang mga kortina sa paligid, at nilock ang lahat ng mga gate at pinto. Ang mga tao sa loob ng silid ay idineklara nila bilang hostage. Sa araw ding iyon, isang BBC duty reporter na si Kate Addy, ay naglalakad patungo sa gusali, alam na ang kanyang mga kaibigan ay nakakuha ng kanilang mga Iran visa. Habang naglalakad, hinarang siya ng isang pulis para hindi siya makalapit. Dito ay napagtanto niya na ang embahada ay pinasok ng puwersa ng mga terorista. Nagbago ang eksena sa isang grupo ng mga lalaki ng Special Air Service Regiment, na kilala rin bilang SAS. Pumasok sila sa isang silid upang magsanay ng drill, para magsagawa ng mahuhusay na taktika, sa pangunguna ng kanilang pinuno na si Rusty Firmin. Sa kalagitnaan ng kanilang routine, nakatanggap sila ng mensahe sa pamamagitan ng isang beep. Inisip ni Rusty na maaaring may maling nagpindot, ngunit pagkatapos ay tinawag sila para sa hostage-taking, na kasalukuyang nangyayari sa Iranian Embassy sa London. Balik sa London, ang Chief Inspector ng Metro Police na si Max Vernon, ay pinatawag din sa insidente. Pumasok siya sa Montessori Nursery School, 7 pinto ang layo mula sa embahada. Umakyat siya sa hagdan at pumasok sa isang silid, kung saan nagtitipon ang mga awtoridad. Sa silid din na iyon, nakatanggap sila ng tawag mula sa mga terorista, na pinangalanan ang kanilang grupo, bilang Democratic Revolutionary Front for the Liberation of Arabistan. Ang kanilang pinuno na si Selim ay nakipag-usap sa kanila, at hiniling niyang palayain ang 71 Arabong bihag sa Iran. Bukod pa rito, nagbanta siya sa mga awtoridad na kapag hindi natugunan ang kanilang kahilingan, ay papatayin nila ang isang hostage bukas ng tanghali. Pagkatapos ng tawag na iyon, nagpakilala sa isa't isa ang mga awtoridad na nakatalaga sa insidente, at napag-usapan na ang isa nilang miyembro na si PC Trevor Locke, ay isa rin sa mga hostage. Inihanda nila ang lahat ng kinakailangang uri ng kagamitan, kabilang ang kamera at telescope, para mamonitor ang lugar. Sa gabing iyon, ang iba't ibang TV station ay nagtipon sa labas ng Iranian Embassy, nag-set up ng kanilang mga kamera upang makuha ang bawat detalye ng insidente, kabilang na ang BBC. Ang eksena ay lumipat sa briefing room ng opisina ng gabinete. Ang mga awtoridad ay nagtitipon at tinatalakay ang lahat ng mga posibilidad at mungkahi na kailangang gagawin. Sa gabi rin na iyon, sa wakas ay nakarating na ang SAS sa London. Inilabas nila ang lahat ng kanilang mga baril at kagamitang kailangan, habang papunta sila sa Royal College of General Practitioners, isang silid sa tabi ng Iranian Embassy. Sa loob ng silid, ang SAS ay inihanda ang kanilang mga sarili upang pumasok sa gusali kung saan naroroon ang mga terorista. Habang si Rusty ay umiinom ng kape, naglakad siya papunta sa dingding, kung saan tiningnan niya ang mga larawan ng mga hostage. Pagkatapos ay inutusan ang SAS na kung may mapatay ang terorista anumang oras, papasukin nila ang gusali. Sa SAS Mobile Command Post sa likod ng Iranian Embassy, ang unit commander na si Major Hector Gallen, ay pumasok sa silid at minomonitor ang insidente. Balik sa Montessori Nursery School, muli silang nakatanggap ng tawag mula sa mga terorista, hiniling at nakipagtalo na palayain na ang kanilang mga kasamang Arabian. Ang mga interpreter na nakatanggap ng kanilang mga tawag, ay sobrang naiinis sa kanilang mga aksyon. Kalaunan, nag-beep si Major Hector sa SAS para maging handa, dahil nasa 15 minuto na ang takdang oras ng mga terorista, dahilan upang buong tapang na lumakad ang SAS sa kanilang mga itinalagang post.
Pagkatapos ay pinuntahan ng isang opisyal si Max at tinanong sa kanya kung ano ang nangyayari, at ano ang mga plano ng pinuno ng SAS unit. Hindi siya kumbinsido sa mga nangyayari at gumawa ng isang plano, na hindi maaaring magresulta sa anumang karahasan. Dahil dito, tinawagan niya ang mga terorista, at sinagot siya ni Selim. Sinubukan ni Max na pakalmahin ang sitwasyon at makipagayos sa kanila ng mapayapa. Ipinaliwanag niyang mabuti kung ano ang kailangang gagawin, at idinagdag na kung mapapalaya ni Selim ang isang hostage, marahil ay makakatulong ito sa pagpapagaan ng sitwasyon. Gayunpaman, biglang narinig nila ang putok ng baril, dahilan para maalarma ang mga awtoridad, at nasa posts na nila ang SAS. Ilang sandali pa, makikita ang isang halos hindi makalakad na lalaki, na lumabas mula sa gusali kung saan naroroon ang mga terorista. Mabilis siyang tinulungan ng mga pulis na makapasok sa ambulansya, dahil tingin nila ay siya ang nabaril. Sa kabutihang palad, siya ay isang may sakit na bihag, na pinalaya ng mga terorista dahil sa kanyang karamdaman. Balik sa silid kung saan naroroon ang mga awtoridad, nakatanggap sila ng kumpirmasyon ng hostage na napalaya. Dahil dito, inutusan ng SAS ang unit na mag-stand down. Nagpasalamat si Max kay Selim sa paggawa ng ganoong aksyon, pagkatapos ay nag-alok siya ng pagkain sa mga terorista, sa ganoong paraan, makukuha niya ang kanilang tiwala. Pumayag si Selim at hiniling kay Max na siya na mismo ang maghatid ng pagkain. Sa pinakamatapang na paraan, lumakad si Max patungo sa embahada, upang bigyan ng supply ng pagkain ang mga terorista. Gumamit siya ng mahabang stick para maabot ang bintana ng silid, kung saan sumilip si Selim sa bintana at inabot ang pagkain. Pagkatapos ay hiniling niya kay Max na kailangan nila ng Arab ambassador, at bus na maghahatid sa kanila sa Heathrow. Nagpatuloy ang mas mainit na pag-uusap, ngunit sa huli ay sumang-ayon si Selim sa pagpapalawig ng 48 oras para sa kanyang mga kahilingan. Isang umaga, naglakad ang unit ng SAS patungo sa kanilang mga sasakyan, paalis sa lugar ng insidente. Habang sila ay nasa kanilang mga sasakyan, ipinaalam sa kanila na ang kanilang plano ay binago. Ang mga terorista ay bibigyan ng bus na maghahatid sa kanila sa Heathrow, at ang unit ay aatake habang ang mga terorista ay nasa daan. Dahil dito, ang SAS unit ay nagsasanay sa mga taktika at plano, para sa araw ng pag-atake. Balik sa opisina, pinag-usapan nila ang mga plano at mungkahi ng pagbibigay ng bus sa mga terorista patungong Heathrow, ngunit hindi sumang-ayon ang karamihan sa mga opisyal ng gobyerno. Pagkatapos ay sinabihan ng colonel ang SAS unit, na maghanda ng isang pag-atake. Sa gabi, nagtipon ang mga lalaki at nagbutas sa bahagi ng pader sa kabilang panig ng gusali. Pagkatapos ay naglagay sila ng isang mikropono upang tiktikan at marinig ang pag-uusap ng mga terorista. Lumabas ang ilang unit ng SAS sa rooftop ng gusali, nakakita sila ng lightwell sa isang glass panel. Sa view na iyon, nakikita nila ang mga terorista na umaabuso at nagbabanta sa mga hostage. Ang lightwell na iyon ay nagdala ng magandang epekto sa kanilang mga plano. Ang isa sa mga terorista na si Faisal, ay kumuha ng isa sa mga hostage at naghandang patayin, ngunit patuloy silang kinukumbinsi ni Selim na maghintay para sa ibinigay na oras. Ang mainit nilang pag-uusap ay naririnig sa kabilang silid kung saan naroroon si Max at ang iba pang opisyal, dahil sa naka-install na mikropono. Noong umagang iyon, habang nakikinig si Max sa argumento ng mga terorista, tinawag siya ng isang opisyal. Ipinaalam niya na ang Arab League ay tumanggi na maging bahagi sa negosasyon, at nais na magkaroon ng ligtas na daanan ang mga terorista palabas ng UK, ngunit ganap na tumanggi ang kanilang gobyerno. Samantala, makikita si Major Hector na nakikipag-usap sa pinuno ng SAS. Pinag-usapan nila si Rusty para pangunahan ang paparating na pag-atake, at sumang-ayon si Major Hector sa mungkahi ng pinuno na patunayan ang kakayahan ni Rusty. Noong araw na iyon, tinawagan ni Selim si Max, galit na tinanong ang tungkol sa kanilang mga kahilingan. Mahinahon na sumagot si Max na ang ambassador ay papunta na, ngunit matatagalan pa ito. Ang hindi alam ni Selim, iyon ay isang maling katotohanan. Sinabi ni Selim na ang kanilang hukbo ay naghahanda sa pag-atake sa kanila, dahil nakarinig sila ng mga ingay sa labas sa pamamagitan ng mga pader. Ginawa ni Max ang lahat para maging komportable si Selim, at pinatigil niya ang pagbabarena sa pader. Bukod pa rito,
Humiling si Selim na makipag-usap sa BBC, ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Max na kailangan nito ng 1 o 2 araw upang siya ay mapagbigyan. Sa kalagitnaan ng kanilang tawag, sinabi ni Faisal kay Selim na hindi sila maaaring humingi ng extension. Nang maglaon sa araw na iyon, ang SAS unit ay tinipon at ipinaalam na mayroon na silang pag-aproba na salakayin ang embassy, kapag nakumpirma na ang proof of murder. Sa isang lugar, ang SAS unit ay nagsasanay sa kanilang mga plano, nang may narinig silang mga putok ng baril at pagsabog, maingat na ginawa nila ang plano at linisin ang bawat silid. Ang kanilang layunin ay iligtas ang mas maraming bihag. Lumipat ang eksena habang naghahanda ang SAS unit para sa kanilang pag-atake. Inihanda nila ang kanilang mga sarili, at inipon ang lahat ng mga baril at kagamitan na kailangan, at maingat na pumunta kaagad sa kanilang itinalagang mga pwesto. Gaya ng bilin, hihintayin na lang nila si Major Hector na magsabi sa kanila, kapag oras na lumusob sa gusali. Dumating ang 6:00 ng gabi, si Max at ang iba pang mga opisyal ay nanunood ng balita sa BBC, habang hinihintay nilang basahin ang kahilingan ni Selim. Naalarma sila dahil hindi ganap na nabasa ng BBC, ang gusto ni Selim na malaman ng buong mundo. Dahil dito, ipinaalam na sa SAS unit na kailangan na nilang maghanda. Labis na nag-alangan si Max na sagutin ang mga ring ng telepono, iniisip kung ano ang sasabihin at gagawin ni Selim dahil sa nangyari. Gayunpaman, nang sinagot niya ito, pinasalamatan siya ni Selim sa kanyang ginawa. Dagdag pa niya, tuwang-tuwa sila na binasa ito ng buo ng BBC. Bilang pasasalamat, pinalaya ni Selim ang 2 pang bihag sa araw na iyon, at ang SAS unit ay inutusan na mag-stand down ni Major Hector. Ang isang interpreter ay ipinakita na nakikinig, at nagsasali ng usapan na kanyang naririnig. Ang terorista ay narinig na sumisigaw, pagkatapos ay isang hostage ang ipinakita na nakatali sa hagdan, habang nakatutok sa kanya ang baril ni Faisal. Sa labas ng Iranian Embassy, nag-uulat si Kate sa isang live na broadcast ng mga pangyayari sa lugar, pati na rin ang mga plano ng gobyerno. Samantala, si Rusty ay nakaharap sa pader na may mga larawan ng mga terorista, pagkatapos ay kinabisado niya ang mga mukha ng lahat para paghandaan ang pag-atake. Sinabihan din niya ang kanyang mga kasama na gawin din ang parehong bagay. Balik sa silid kung saan naroon si Max, muling tumunog ang telepono, at ang tumawag ay si PC Trevor Locke, na ipinaalam kay Max na mayroon silang isang hostage na nakatali sa hagdanan. Kinumbinsi niya si Max na gagawin ng terorista ang kanilang sinasabi, kung hindi matugunan ang kanilang mga kahilingan. Kinuha ni Selim ang telepono at nakipag-usap kay Max, humingi ng bus para dalhin sila sa airport. Pagkatapos ay pumunta si Selim sa hagdanan, at sinubukan na pigilan si Faisal sa pagpatay sa bihag. Isang mas mainit na pag-uusap ang nangyari, at lalong nagalit si Faisal, dahilan para patayin niya ang hostage sa 3 putok. Narinig ng mga opisyal ng gobyerno, ng SAS unit, at ni Max ang putok ng baril. Hinintay ni Max na sagutin ni Selim ang telepono, para kumpirmahin kung sino ang nabaril. Pagkatapos ay sinabi ni Selim na maaari nilang kunin ang katawan. Dahil sa pangyayaring iyon, ginawa ng gobyerno ang kanilang unanimous decision na mag-take over ang militar. Hiniling din ng Colonel kay Max na panatilihing makipag-usap kay Selim sa telepono, upang ilihis ang kanyang atensyon, habang pumapasok ang SAS unit sa gusali. Mabilis na inihanda ng unit ang kanilang mga sarili at ang lahat ng mga kagamitan na kailangan, at gaya ng plano, patuloy na nakikipag-usap si Max kay Selim. Plano nilang bombahin ang glass panel, habang ang iba ay nasa bubong at pinto na naghihintay ng utos. Nakarinig si Selim ng isang kahina-hinalang ingay habang sila ay nasa telepono, sa kanya ibinaba ang tawag at agad na tumakbo. Sa signal ni Major Hector, nilusob ng unit ang gusali sa pamamagitan ng mga bintana at pintuan, nilinis ang lahat ng silid upang mailigtas ang lahat ng mga bihag. Sa kaguluhan, napatay si Selim at ang 4 pang terorista, pagkatapos ay pinangunahan ng SAS ang mga hostage sa labas. Habang pababa sila ng hagdan, nakilala ni Rusty si Faisal na sumama sa ibang mga hostage. Binaril niya ito bago pa nito mabitawan ang hawak na bomba. Sa labas ng embahada, natagpuan nila ang ika-6 na terorista na sinubukang magtago kasama ng mga bihag, at agad nila itong inaresto. Nagtapos ang pelikula habang ipinapakita ang footage ng aktwal na kaganapan, at ang pangunahing cast at mga karakter ng pelikula. At dito nagtapos ang kwento.
Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.